Siya ay ang isa sa pinakamahusay na point guard sa liga ngayon ng NBA. Hindi lang yan mga idol dahil isa din siya sa pinaka-shooter na NBA player. Dame time kung tawagin siya sa liga dahil sa oras na nagiinit ang mga kamay nito ay halos hindi ito magmintis mapa-perimeter man o sa 3-point area. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 7-time NBA All-Star, Rookie of the Year at 1-time NBA 3-point contest champion. Wala nang iba kundi ang binansagang Dame time sa NBA na si Damian Lillard. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2012 NBA draft nang pumasok sa pinakamalaking liga ng basketball ang 6'2" point guard na si Damian Lillard. Siya ay 6th overall pick na pinili ng koponan ng Portland Trail Blazers. Nakasabayan niyang na-draft noon sila Bradley Beal na 3rd pick at si Anthony Davis na 1st overall pick. Well, sa kanyang rookie season ay key role player agad ang posisyon ni Lillard sa koponan ng Portland. Nakasama niya sa koponan noon sila Nicholas Batum at LaMarcus Aldridge. Hindi kalakasan ang roster ng Portland noon kaya naman naging malaking tulong agad itong si Lillard sa koponan. Sa kanyang unang season ay nag-average agad ito ng 19 points at 6.5 assists per game. Kaya naman sa performance niyang ito ang siya namang pagtanghal sa kanya bilang 2012 Rookie of the Year. Ngunit sa kabila ng kanyang nakuhang award ay hinalat naman ang koponan na makatawid sa playoffs dahil natapos ang kanilang regular season na may standing lang na 34 wins and 48 losses na kung saan pumwesto sila sa number 10 seed. Pero next season 2013-2014 season ay handang bumawi si Lillard at ang koponan ng Portland dahil nag-acquire ang Portland noon na makakatulong ni Lillard sa koponan. Na-acquire nila noon sila Mo Williams, ang big man na si Robin Lopez at ang shooting guard na si CJ McCollum. Pero nanatiling primary offense nila si Lillard kaya bagamat marami na itong nakatulong para sa opensa ay mas sumangat pa ang kanyang scoring stats sa 20.7 points per game na may 40% sa 3-point field. Kaya naman dahil dito siya ay nakasama na nga noon sa NBA All-Star selection. Well, naging maganda nga ang tinakbo ng regular season noon ng Portland na nag-record ng 54 wins and 28 losses. Nakuha nila ang pang-5 pwesto sa West. Kaya naman sa kanyang pangalawang season lang sa liga, sa kanyang pamumuno ay naitawid ni Dame Lillard sa playoffs ang Portland. Sa round 1 ng kanyang unang playoff appearance ay nakaharap nila ang isang top contender sa West, ang Houston Rockets na pinamumunuan noon nila Howard at James Harden. Ngunit hindi nagpatinag dito ang Portland mga idol dahil tinalo nila noon ang Rockets na umabot lang sa Game 6 ang serye. Ngunit sa semifinals nang makaharap naman nila ang number 1 seed noon sa West, ang San Antonio Spurs. Ang Big 3 na sila Duncan, Ginobili at Parker ang kailangan nilang pabagsakin noon para makatawid sa West Finals. Ngunit naging malabo ito mga idol dahil kitang-kita sa kanilang naging laro ang pagka-underdog ng Portland noon. Muntik pa nga silang mawalis ng Spurs noon mga idol, isang beses lang silang nakasungkit ng panalo. Kaya naman nabigo itong si Lillard na may tawid ang Portland sa West Finals. 2014-2015 season ay nanatiling top contender ang Portland. Umangat sila noon sa pang 4th seed at nag-record ng 51 wins and 31 losses. Syempre sa pamumuno pa rin niya ni Lillard na patuloy ang pagtaas ng kanyang stats. Umaverage siya sa season ito ng 21 points, 4.6 rebounds at 6.2 assists per game. Dahil dito ay muli nga silang pumasok sa postseason game. Ngunit sa round 1 ng playoffs nang makaharap nila ang koponan ng Memphis Grizzlies, sila Zach Randolph, Mike Conley at ang veteranong si Vince Carter. Sa ganda ng kanilang sinimulang regular season ay mukhang naubusan ng gasolina ang Portland doon sa round 1 ng playoffs mga idol dahil muntik pa silang mawalis ng Grizzlies na tinapos lang sa Game 5 ang serye. Kaya nanatiling maalat itong si Dame na makarating man lang sa West Finals. Ang nakakabilib lang dito sa Portland mga idol ay lagi silang nakakapag-qualify sa playoffs. 2015-2016 season ay muling sumubok ang Portland na makipagbakbakan muli sa mga malalakas na koponan ng West. Actually mga idol ay mas malalakas talaga ang mga koponan sa West noon kumpara sa East. At ang Golden State Warriors ang siyang hindi matibag na koponan sa season na ito. Well, pinamunuan nilang muli ni CJ McCollum ang Portland at muli silang nakarating sa playoffs. Sa first round mga idol ay mabigat kaagad ang kanilang nakaharap, ang Love City ng Los Angeles Clippers. Sila Blake Griffin, DeAndre Jordan at Chris Paul. Sa first 2 games nila ay nakuha agad ng Clippers ang panalo. Pero simula Game 3 mga idol na maging unbeatable na ang Portland dahil 4 consecutive win ang kanilang sinagot sa Clippers dahilan na makapag-advance sila sa semifinals. Pero sa semis nang makaharap na nila ang naghahari sa West noon ng Golden State Warriors. Ito yung season na nag-record ang Warriors noon ng 73 wins and 9 losses na na-break ang record ng Chicago Bulls na 72-10.
Well, sa kanilang naging bakbakan ng Warriors ay kita ang malaking agwat ng kanilang opensa. Masyadong malakas ang opensa noon ng Warriors na panay pukol ng tres ng Splash Brothers. Isang beses lang ang nasungkit na panalo noon ng Portland at muli na naman silang nalaglag sa playoffs. Well, talagang wala pa ring swerte itong si Dame sa playoffs mga idol dahil hindi pa siya nakakatungtong man lang sa West Finals. Nadagdagan pa yan ng dalawang disappointing playoffs dahil sa dalawang magkasunod na season ng 2016-2017 at 2017-2018 season ay nawalis lamang sila sa round 1 ng playoffs. Pero 2018-2019 season ang masasabi nating isa sa pinaka-best season ni Dame sa kanyang karera sa NBA. Dahil sa season ito mga idol nang pumesto ang koponan ng Portland sa number 3 seed sa record na 53 wins and 29 losses. Umaverage si Dame sa season ito ng 26 points at 7 assists per game. Muli nga silang nakapasok noon sa playoffs pero ibang Dame Lillard ang nagpamalas ng husay sa playoffs na ito dahil sa round 1 ng playoffs nang pataubin nila ang Oklahoma City Thunder na muntikan pa nilang walisin sa serye. Sa semis naman nang nakipagbakbakan sila sa isa ding top contender ng West ang Denver Nuggets na pinamumunuan na nila Jamal Murray at Nikola Jokic. Guess what mga idol, dahil tinalo ng Portland noon ng Denver Nuggets sa diktikang laban nila na umabot ng Game 7. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera ay naitawid ni Dame ang koponan ng Portland sa Western Conference Finals. Ngunit sa West Finals ay ang makakaharap nila ang naghahari pa din sa West ang Golden State Warriors. Sa kasamaang palad mga idol, ang sanang pagkakataon ni Dame na makarating sa NBA Finals ay nauwi ito sa disappointing West Finals dahil hindi sila nakasungkit ng panalo sa Warriors. Winalis lang sila noon ng walang kahirap-hirap. 2019-2020 season naman nang makuha ni Dame ang kanyang career high scoring stats sa kanyang buong karera matapos siyang umaverage sa season ito ng 30 points per game. Ngunit siya ay pangwalo lamang noon sa MVP voting. Muli din silang inalat sa playoffs noon dahil nakaharap nila ang Los Angeles Lakers na nagkampiyon sa season na yun. 2020-2021 season ay nanatili pa din naman ang superstar caliber nitong si Dame Lillard. Katunayan mga idol, umaverage pa rin siya sa season ito ng 29 points per game. Mataas pa din ito mga idol, ngunit wala lang din talaga nakakatulong itong si Lillard para maging top contender ang kanilang koponan. Naitawid muli niya ang koponan sa playoffs at nakaharap muli ang Denver Nuggets sa Game 5 ng kanilang bakbakan mga idol nang magtalapa itong si Dame Lillard ng 55 points with 12 3-pointers made. Panalo sila sa Game 5 na yun, ngunit sa huli ay nakuha pa din ng Nuggets ang huling halakhak. February 26, 2023 versus Houston Rockets nang maitala naman niya ang kanyang career high in points in one game. Matapos siyang magtala dito ng 71 points at nakuha niya din dito ang kanyang career high in 3 points made dahil tumala siya ng 13 3-pointers mga idol. Sa 2023 All-Star Game Weekend nang lumahok at manalo naman siya ng NBA 3-point contest champion. Well, sa 11 seasons niyang tinagal sa Portland Trail Blazers ay hindi ito nakaranas na makalaro sa NBA Finals. Uhaw na din siya sa kampyonato dahil siya ay turning 33 years old na next season. Ngunit ngayong paparating na season ay may baon na siyang pag-asa na makakuha na ng kanyang unang kampyonato dahil makakasama niya ngayong paparating na season na to ang top 1 best player according sa ESPN na si Giannis Antetokounmpo, ang Greek Freak. Kaya kaabang-abang talaga ang kanilang magiging tambalan mga idol. Kung magiging epektibong duo nga ba sila Greek Freak at Dame Time? Well, kayo mga idol, sa tingin nyo ba ay makakasungkit na ng kampyonato si Damian Lillard kasama ang Greek Freak sa paparating na season?